When a person doesn't like you, they team up with another person that doesn't like you. And before you know it, there's a whole slew of people that hate you. But you know what? Those people who team up against you, they don't even like each other. They're only gathered because of you. They need to make alliance to become stronger. See how powerful you are? People have to join forces to beat you because they know you are difficult to break. Alam nyo guys, kahapon, tatanggap sana si Mrs. Angelica ng award sa Crown Asia, sa parang sa mga natatanging ina. Kaya lang hindi daw nakarating kasi hindi natin alam. So, ituloy po natin ang panonood kung bakit hindi nakarating. Breaking news ito. So, ito na nga mga kaibigan. So mga 3 o'clock ulit, nag-PM ako sa kanya na papunta na ako, ganyan-ganyan. Sabi niya, okay. Tapos, nung nandun na ako sa hotel, sa Crown Hotel, kasi doon gaganapin ang awarding, nag-PM siya sa akin, sabi niya sa akin, "Sir, sorry dahil para akong lalagnatin, masakit ang buong katawan ko, hindi ko kayang umalis." Kasi maghapon nga sila doon nagtitinda at ilang araw na silang nagtitinda, araw-araw yun, umaga pa lang, 6 o'clock pa lang ng umaga, nakaset up na sila doon sa area, sa venue. So ako naman, syempre, iniisip ko yung kapakanan ni Miss Angelica, di ba? So agad-agad ako nagpunta doon sa organizer at sinabi ko na hindi makakarating kasi pinakita ko yung text, pinakita ko yung PM ni Miss Angelica na sinabi ko na may problema, masama ang pakiramdam ni Miss Angelica kasi syempre unahin natin yung kalusugan bago ang lahat, 'di ba? So ako naman di ba, yun talaga ang pinaka unahin dapat natin yung kalusugan, 'di ba? Kasi to follow na yung lahat pag maganda ang health mo. So ito na, pina-approve ko sa kanila na hindi nga daw makakarating, sinabi ko sa kanila. So wala naman silang magagawa kasi syempre health ng pinag-uusapan doon, no? Hindi na naman basta kung ano yung dahilan. So sa madaling salita, so okay daw, okay sabi ng organizer, sinabi ko sa kanila. Tapos yun nga ang sabi ko kay Angge, magpahinga ka na lang, magpahinga ka, magpagaling ka kasi baka na ano pa siya doon kasi 'di ba umuulan-ulan, baka naulanan pa siya, baka na ano pa siya, napawisan tapos naulanan. So syempre kahit sino naman, ako nga one day lang na kapag whole day talaga nag-work, ay nako, hindi na ako pwede kinabukasan, ayoko na magtrabaho talaga. Forward ko dun sa dahilan kung talagang nakarating ba siya o hindi. Ito yung nakakapanghinayang kasi na pagkakataon na tatanggap sana siya ng another award para sa mga natatanging ina at ama, hindi niya nakuha. And that was yesterday. Matagal na ito nila pinaghandaan yung award na ito. Siguro nag-prepare sila nito like simula nung na-announce na isa siya sa nominated na tatanggap ng award ay pinaghahandaan nila ito. Kaya lang ang problema, si Mrs. Angelica ay ang daming ginagawa, nag-online selling, pumupwesto sa mga simbahan para magtinda ng mga damit, kung ano-ano. Kaya eto, siningil siya ngayon ang katawan niya ay siningil na ng pagod, yung trangkaso dahil sabay-sabay yung kanyang mga ginagawa. Kasi ang dami palang pinapakain ni Mrs. Angelica. Nandyan pa yung lola niya mismo ha. Tapos yung magulang pa niya, yata, o hindi kay Mr. Yulo, sa kanyang mga magulang. May mga pamangkin pa siyang tinutulungan. Kaya kailangan niya tumodol, kayod talaga. So eto, forward natin konti. Ito si Angelica, patuloy silang naghahanap buhay. Ako, naunawaan ko si Tim na umiyak na ito si So sabi ko, okay. Umiyak na si Benny. Ang point ko dito, kasi hindi naman dapat talaga na si Miss Angelica work to death, di ba? Ang nangihinayang ako dahil
meron na sana siyang isang anak na masasandalan. Meron na sana siyang anak na, kumbaga, hindi niya na kailangan magtrabaho pa ng ganun ka tindi. Ako, naunawaan ko si Team Nanay talaga ako. Naunawaan ko yung damdamin, kung ano yung nararamdaman ni Miss Angelica. Naiiyak ako kasi naalala ko nanay ko. Pero alam nyo, ito na sana yung time na makakapag-relax na si Mrs. Angelica at si Mark Andrew, yung tatay at nanay ni Carlos. Ito na sana yung pagkakataon niya na makabawi siya kahit sa maliit na bagay. Pero ang tinatanong ko, bakit patuloy silang naghahanap buhay? Bakit pinababayaan sila ng kanyang anak na andyan hundreds of millions na ang pera? Sabihin na natin na huwag ka nang tumanaw ng utang na loob. Yung tulong na lang, kasi nakakatulong nga tayo sa ibang tao eh. Sabi mo nga, Carlos, willing kang tumulong kaya pumasok kang sa isang military service dahil gusto mo maging makatulong. So, ang pagtulong, alalahanin mo yan, Carlos, ang pagtulong ay nagsisimula sa loob ng bahay. Supposed to be, ito na yung kakataon nila na matikman nila ang kaginhawaan sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay. Hindi na nila kailangan. Kasi meron na silang anak na makakatulong. Diba? Linawin natin, baka itong sinasabi ni Benny Andaya na kaibigan ni Miss Angelica ay putaktiin na naman siya dyan. For sure, marami na naman dyan ang magko-comment na ano yon, ginagawang investment ang anak. May mga ganun akong comment na nababasa. Kapag nananawagan to si Benny Andaya na tulungan si Mrs. Angelica ni Carlos kasi hundreds of millions naman na ang mga napanalunan, pinuputakti din siya dyan sa live chat niya, ay dyan sa ilalim ng comment section. Ginagawa daw investment yung mga anak, kaya daw pinapasabak sa mga ganitong klaseng sports kasi pag nanalo ay magiging investment ng mga magulang. A wrong mindset. Bakit ganun ang kailangan natin itatak sa utak natin na gawing investment ang mga anak? Walang ganon sa Pilipino. Nasa dugo na talaga natin, nasa kultura na natin ang tulungan kung sino ang nakakaangat. Sabi nga, give wherever you can. Give wherever you can, and that is from your heart. Hindi naman kailangan na ubusin mo yung sangkatutak mong pera na iabot mo sa mga magulang, pero magulang mo yon. Tama yung sinabi ni Benny na charity begins at home. Total, sinabi dyan ni Carlos dun sa speech niya sa Navy na pumasok siya dahil gusto niyang makatulong. So, eto na yon. At dahil na dito ng aking special guest sa baba, ititigil na muna natin ang ating pagbibigay reactions at i-accommodate ko muna itong aking guest. Mamaya na lang natin ulit ito tatapusin na kay Benny Andaya statement dito sa panibagong kaganapan sa Family Yulo. So now guys, ladies and gentlemen, our special guest is now in the backstage. Mukhang nasa work yata ito o wherever. At since hindi ko siya kilala kung taga saan siya at kanyang pinagmulang probinsya, I mean, sa kanya na natin aalamin. At ito, paakyatin na po natin ang ating special guest mula sa United Arab Emirates country, an OFW, Reels, ano yata ito siya, content creator. May trabaho ka ngayon? Nagmamadali ba tayo? Or Hindi naman po. Actually po, off ko po ngayon. Sir, bago tayo maging serious, kasi bago din makalimutan ito, nasa sa iyo, sir, kung magbibigay ka ng reaction o hindi. Bibigyan kita ng respeto dyan. Anong masasabi mo pala ngayon sa trending sa national issue natin sa Pilipinas? Kasi ikaw may anak ka eh. Lalaki din ang panganay mo.
Alam mo naman ngayon yung pinag-uusapan sa buong Pilipinas, yung tungkol sa ating gymnast winner, na until now, breaking news, yung nanay niya ngayon nagkasakit, hindi natanggap yung award kahapon sa Best Mom bilang natatanging ina ng mga athletes. At ang anak ay patuloy na tumatalikod sa kanyang mga magulang. Siguro sir, nakakanood ka din naman kahit hindi ganun ka-deep yung What's your opinion, sir, about this? Kaninong ano ba, ma'am? Yung ating gymnast winner na si Carlos Yulo. Have you heard Carlos about Yulo po. Ano ang masasabi mo sa kung meron ka lang ha, irerespeto ko din kung hindi ka makakapagbigay. So, any opinion to this? Para sa akin naman po, ma'am, tungkol dun sa nanay niya, kahit ano po bang mangyari sa akin, mama, sa akin lang ha. Yes, sir. Kahit anong mangyari, nanay at nanay mo pa rin yan. Kahit anong gawin, wala namang ginawa ang nanay na ikakasama ng anak. So, kailangan, ba't mo sisisin ang nanay mo? Number one, siya ang unang-unang nagmahal sa'yo. Ang galing. Kaya huwag mong tatalikuran ang magulang mo, especially ang nanay mo. Kung hindi naman gagawa ng paraan, ng ikakasama mo. So, yun lang po sa akin. Ba't siya magaganon sa nanay niya? Nanay niya yun, siya ang bumuhay sa kanya, siya ang... Totoo yan na kahit sino magulang, walang gustong ipahamak ang anak. Gaya ng sinabi ko, ang nanay ko, my father is passed away already, ma'am. Ang nanay ko nag-iisa na lang. Pero meron naman siyang pinagkukuhanan na income na hindi ko na lang babanggitin. Okay. So minsan, pinapadalan ko pa rin siya. Nagpapasalamat kung meron o wala. Gaya ngayon, meron na naman, papadala. Pag wala, kung minsan siya pa rin tumutulong pag nawalan ako ng trabaho dito, siya pa rin tumutulong sa akin. Kahit hindi na kailangan hindi niya naman hiniling na pagbigay ako, siyempre pasalamat ko pa rin. Ang gastos. Kahit maliit man ang bagay, binibigay ko. Yun lang yung pasasalamat ko sa nanay ko. Kasi pag wala naman ako, kahit nasa abroad ako, siya pa rin na nagbibigay sa akin ng tulong po, financial. Alam mo sir, totoo yan. Sinabi nga na give wherever we can, kung kaya lang. Hindi naman tayo na obliga. Siguro doon kay Mrs. Yulo, yun yung na-stress na rin siya kasi sa magto 2 months na hindi pa rin siya kinikita ng kanyang anak na nanalo. Well, back to you, sir. Thank you very much for that beautiful thoughts about this national issue. So, sir, so nagtrabaho ka sa iba't ibang company sa Pilipinas, and then why did you choose to have this abroad? Kung meron ka naman pala mga naging trabaho sa atin. Ma'am, gusto ko kasi mag-step up alam niyo naman yung standard ng trabaho sa Pilipinas, kahit may background ka o kahit anong may kurso ka na konti na alam, i-downgrade ka pa rin sa Pilipinas. Masyadong high standard po kasi ang ng trabaho sa Pilipinas po, ma'am. Unlikely dito, pag nag-apply ka rito ng wala na, experience na, basta alam mo yung gawin mo, kaya mong gawin kung ano yung ina-applyan mo. Sa Pilipinas po kasi kailangan, ang daming requirements po kasi na kailangan experience mo, yung kung tapos ka sa magandang paaralan, gano'n, tapos may malakas kang backer, na kasi gusto ko sana mag-step up na mag-iba ng landas naman kaysa, kasi nag-pump-boy, naging utility ako, tapos naging driver. Gusto ko sana mag-iba naman ng landas. Kaso lang masyadong high standard ang hinahanap ng requirements ng pag-apply sa Pilipinas po. Yung tulungan ba? Tulungan talaga. So, doon sana nakita na ni Carlos na pwede na niyang ibigay yung tulong na pwede niyang ibigay sa kanyang mga magulang. So, yun lang ang point ko dito kasi nakakapanghinayang na hindi si Carlos, hindi naging mapagmahal si Carlos sa kanyang pamilya. At hindi niya naibigay yung tamang pagmamahal,
para sa kanyang pamilya. Pero alam ko, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na hindi mahal ni Carlos Yulo ang kanyang pamilya. Hindi ako naniniwala. Sa totoo lang, hanggang ngayon hindi ako naniniwala sa salitang niya na hindi niya mahal o kung ano pa man. Ayokong maniwala na ayaw niya ng tulungan. Siguro sa pride na rin. Tayo. Ako rin guys, hindi rin ako naniniwala na hindi mahal ni Carlos yung kanyang mga magulang. Siguro lang ay naiimpluwensyahan lang ang puso niya ni Chloe San Jose, kaya nahihirapan siya mamili kung magulang o relasyon. Si Chloe o yung parent. So doon lang siya nahihirapan, kaya siguro ito na yung sign na sinasabi ko nga na please sana wag nilang antayin na merong magkasakit sa miyembro ng pamilya at saka sila magsisisi. Kaya we're hoping for this family na magkaroon na ng reconciliation kasi time is gold and we cannot turn back time. Di natin maibabalik ang panahon na nawala sa bawat isa sa atin dito sa mundong ibabaw. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Abril, thank you for inviting Sir Christian. And of course, to the family of Christian, Sir, maraming salamat po for allowing yourself and for letting us know your situation there sa Arab country. Mag-ingat kayo dyan, mga OFW. Shout out at laban lang. Dahil ito ang dapat nating pagtrabahuhan sa buhay-buhay natin to fight whatever struggles we have. Thank you for watching, everyone, and I'll see you again on our next live or next video. Bye for now.